Hello guys and welcome back to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, gusto ko lang kayong i-update sa bagong Zik Analytics na makikita nyo ngayon. Lalong-lalo na sa mga subscribers natin na nag-aaral ng Zik Analytics para sa product research na online jobs natin. So dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga tools na naidagdag nila para makatulong sa pagtatrabaho natin dito sa e-commerce sa pagpa-product research. Okay guys, no, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, so bago na yung Zik. So sa Zik, makikita natin, iba na yung logo niya. No? Dito, unang-una ang mapapansin natin yung logo. Dati yung logo niya rito yung pinaka parang eye o yung mata. So ngayon nagbago na yung logo ni Zik Analytics. So dito, meron siyang mga naidagdag na tools na makakatulong sa atin. Dito sa Zik Analytics, makikita natin dito yung resources. Pag kinlik natin yan, may makikita tayo ditong title builder at saka eBay fee calculator. So ito yung pagdating sa pricing. So dito sa Title Builder, makikita nyo rito, eBay Title Builder Tool. So, paano siya ginagamit? So, ipapakita ko sa inyo kung paano din ginagamit yung eBay Fee Calculator sa mga hindi naiintindihan sa inyo yung break-even. So, yung break-even, ito yung overall pricing na nakalabas na yung insertion fees, pagdating sa PayPal fees, or sa transaction fees. Dahil may bayad yung pag-insert natin ng product sa mga e-commerce website at may bayad yung pagta-transaction ng payment. So dito sa Title Builder, ang tulong nito ay sa paglalagay ng title para mas ma-search yung mga product natin. So for example, no, ang marketplace natin ay eBay, ang shipping location natin ay United States, tapos dito sa sales date range, makikita nyo rito may 30. Para sa akin 7 days lang ako para mas accurate, para mas malaki yung, ito yung mga trending na nabibenta. No, sa 7 days ako nagbumabase. Tapos dito, ilalagay natin yung price. Pero ang akin, ang ginagawa ko lang dito, for example, ang product na na-search ko ay portable heater. Pag tinype nyo rito yung portable heater, tapos kinlik nyo yung search, yan, makikita natin dito sa ilalim kung ano yung mga keywords na mas maraming nasa-search. Mas maraming buyers na nagsisearch ng ganitong keywords. For example, makikita nyo rito, portable heater, ang average search niya ay 733. Pero yung electric space heater, makikita nyo mas mataas siya, 8,500. So ito pa yung ibang mga keywords na pwede nyong ilagay sa title nyo. So portable electric space heater mini, yan, makikita nyo na rito yung average search niya. So pinaka magandang ilagay yung electric space heater. So pwede nyo na rin kunin yung ibang keywords para sa title nyo dito sa ibang mga lumabas dito. Halimbawa yung electric space heater or mini heater, so andun na rin yung keywords niya. So may ayun yung malaking tulong ng title builder ng Zik Analytics. So free lang to, kahit sino pwedeng gumamit sa inyo nito. So next natin itong eBay fees calculator. Etong eBay fee, kasama na rito yung break-even profit. Ayan, nakalagay na siya rito. So for example, ang item sold or yung final price na inilagay natin sa eBay, sa inilista nating product ay $10. Tapos ang cost ng product na yon na nakuha natin for example sa Amazon ay $5 lang. Tapos ang break even natin, or ito yung eBay fees percentage, kasama na rin dito yung transaction fees, yung pagbabayad nyo, na meron siyang mga 3%. So for example, sinabi ni client sa inyo, sa kanila manggagaling kung ilang percent ang break even nyo. For example, nasasabihin ni client na 16% ang break even ko. Yan. So makikita na natin dito yung pinaka output niya. Ito yung pinaka tutubuin yung profit, $3.1. Ito yung pinaka-profit nyo. So, 16% na break-even, 5% ang item cost, tapos yung item sold price ay $10. So, makikita na natin dito kung magkano yung magiging profit natin. So, sa mga client naman, meron silang minimum na profit. For example, no, 10% pataas, 20% pataas. Yun yung mga category or yun yung mga criteria ni client na ilalagay nyo dun sa store nila. So for example, no, dito sa break even 16%, galing yan kay client, hindi na kayo yung maglalagay niyan. Si client yung magde-decide kung magkano ang break even niya at magkano ang minimum profit niya. So yun lang ang kailangan nyong makuha kay client. Yun lang ang kailangan nyong itanong. So pagdating naman dito sa Zik, ang nagbago lang sa kanya yung pinaka format niya. Pero pagdating sa product research, pagdating sa mga nakalagay dito sa gilid, pareho pa rin siya ng luma. Parang in-upgrade lang nila ng konti. Lalo na yung mga bago. Yung iba, nakalagay dito, na-sold siya ng 4 sa 7 days. Pero yung minsan hindi siya accurate, no? So ngayon, syempre, inayos na ni Zik Analytics yun para maging accurate yung pagpa-product research natin gamit yung tools nila. So dito, ganun pa rin. Makikita natin dito sa gilid yung product research, competitor research, yung category research, yan, yung mga title builder, andi rito na rin. Yan, makikita natin yan dito. Tapos sa settings, meron sila rito
ditong quick settings. Quick settings. Yan, eBay, United States, Amazon, break even, nakalagay na rito, i-apply nyo na lang siya. So kung eBay UK kayo, hanapin nyo yung marketplace ebay.com.uk. Yan, makikita natin dito. So ebay.com.uk, yan, makikita nyo na yan dito. So meron kayong sa Canada, yan. So, ito, soon na yung Shopify. Magkakaroon sila rito at saka Amazon. So, meron na sila sa AliExpress. Yan. So, pwede nyo nang i-setup dito. Quick setup. So, hindi na kayo pupunta sa settings. Yan. Dito nyo na lang siya aayusin. And dito na rin yung break-even niya. So, ayan na. So, dito naman ang ginagawa lang natin ay kagaya pa rin ng dati. Click natin yung product research. Magse-search tayo dito. For example, so, itatype natin yung laundry basket. Yan. Tapos, bababa tayo, kiklik natin tong amount of feedback para yung feedback niya ay maayos, no? Tapos, click natin siya ulit para umayos siya ng lowest to highest. Tapos, hahanap tayo ng 500 feedback, no? Pero para sa akin, kinukonsider ko na yung mga 300 feedback. Considered na sa akin yan. So, yan, no? Ito, kunyari, 460, pwede na yan. So, dito, kiklik nyo lang yung scan seller para makuha natin yung mga products na mabenta sa kanya. So, ito, accurate na to, na ayos na ni Zikto, no? Tapos, kiklik ko dito, scan siya ng 7 days. So, sa mga criteria naman ni client, kapag sinabi nila na, ikaw nang bahala kung ano yung mas maganda. Sa akin, na-sold ng 2 beses sa loob ng 7 days. So, ayan o. Ang gagawin nyo ay, scroll down, makikita nyo rito yung 7 days sales. Ito, 5, 5, 2, and 2. So, makakakuha tayo ng 4 na product dito. So, for example, ito, no? Wala siyang nakalagay na Amazon dito. So, hindi na madidetect ni Zik kung saan galing yung product na to. So, ang gagawin natin, click natin yung title, tapos copy natin yung title, copy, tapos search natin dito, paste natin. So, makikita nyo siya, ayan, nasa Amazon siya. So, click natin to, yung link, makikita nyo ay $4.29. Sa eBay, binibenta siya ng 10.56. Doon natin magagamit yung eBay calculator. Yan, so, 10.56, lagay natin dito. Tapos, ang break-even nito ay 16%. Tapos, yung item cost niya ay 4.29. So, item cost, 4.29. So, ang profit natin ay 4.28. Kung yung competitor natin ay 10.56 ang product price niya, pwede natin babaan. Dahil sa tubo natin, meron tayong 4.28 na tubo. So, bawasan natin siya. Gawin natin tong, for example, ito, 10.56. Yung atin gawin natin, 9.50. Mababawasan lang siya ng $1. So, pasok pa rin, no? 3.28 pa rin yung magiging profit natin. So, ganun lang, no? Makikipag-compete lang tayo ng price sa ibang mga seller dito sa eBay. So, ganun lang kadali. Tapos, nakakuha na tayo ng product. Isa na nakuha natin. Kunin naman natin tong mga susunod. Yan. Tapos, once na natapos na natin siya, for example, etong product na to, ang seller niya ay 37 seller. Ayan o. Okay, click lang natin tong scan title. Etong 37 seller na to, makikita natin yung iba pang nagbibenta ng product na to. So, yun, gagawin nyo lang siya lang paulit-ulit. So, click ulit natin yung star para maayos yung maging feedback niya. Hanap tayo ng mga 400. Sabihin na natin, no? Ito, 328. Pwede na tong mga to, basta may makukuha kayong product na na-sold ng 2 beses sa loob ng 1 linggo. So, pwede na nating iscan yung mga to. Pero sa iba kasi may maarting client, meron naman hindi maarte. So, ayan, no? Click lang natin to. Uulitin lang natin yung process. So, click natin siya. Isi-set up natin to ng 7 days. Click natin yung search. Tapos, titingnan na natin yung ibang mga product niya na na-sold ng 7 days. Kagaya nito, no? Hanggang 2. Yan, mula dito, pataas. Yan, pwede natin kunin yung mga product nila. Pero may mga kagaya nito, no? Meron siyang expiration. Liquid, kagaya nito, may babasagin. So, kailangan itanong natin kay client kung pwede ba tayong maglista ng mga liquid, pagkain, yung mga pwedeng mabasag. Kasi may client na wala siyang pakialam. Pwede. Yan. So, makikita naman natin dito. For example, itong product na to. Ayan o. Meron siyang check sa Amazon. Pag kinlik nyo yan, makikita nyo na rito yung parehong product niya. So, ayan yung magiging profit nyo. 2.19. So, click natin to. Ito yung sa eBay. Ito yung sa Amazon. So, ganun lang kasimple guys yung pagpa-product research. Kahit ito lang yung matutunan nyo at saka product listing, pwede na kayo mag-apply ng trabaho ng product research at product listing sa e-commerce. Yan. So, ito na siya. So, yun guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Sa mga gusto sa inyo ng mga full course at ng certificate, join tayo dito sa members area natin para makakuha kayo ng certificate of completion ng course natin na makakadagdag pogi sa mga profile ninyo na pwede nyong ilagay sa mga freelancing website. Sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.